Lahat tayo ay may kanya-kanyang paniniwala at sa tanda kong ito ay natutunan kong tanggapin ang pananampalataya ng ibang tao. Ang hindi ko lang kaya tanggapin ay kapag ito ay ipipilit sa iba. Ako si Jojo at ito ang aking karanasan. Kung saan napaniwala ako ng isang taong nagngangalang Ka Erning. Isa siyang respetadong miyembro ng aming bayan at may kakayahan daw di umano itong magpagaling ng may sakit. At isa sa kanyang mga milagro ay bumuhay daw muli ng mga patay. Tahimik ang pamumuhay ko sa probinsya bilang isang taga-benta ng mga kortina. Ang aking asawang si Ella ang nananahi ng mga tela at ako naman ang nagdadala sa mga bentahan. Minsan ay naglalako din ako sa palengke at bumibili ng mga gagamitin niya. Masaya kaming nagsasama sa aming munting bahay at komportable sa aming pamumuhay. Ngunit sa hindi inaasahang pagkakataon ay biglang nagkasakit ang aking asawa sa baga. Dahil doon ay nanghina na siya at hindi na nakakapagtahi. Nag-aalala si Ella sa aming pangkabuhayan, ngunit ako naman ay nag-alala sa kanyang kalagayan. Naisip kong maaari akong mamasukan sa iba't ibang mga trabaho. Gayunpaman ay sumubok kaming humanap ng lunas sa kanyang sakit. Ngunit ayon sa ospital ay masyadong mahal ang aming gagastusin at sa Maynila pa kami maaaring magpagamot. Dahil dito ay nawalan kami ng pag-asa at tuluyang naging desperado. Doon namin nakilala si Ka Erning at ang kanyang mga milagro. Dati na naming naririnig si Ka Erning sa aming probinsya at kilala itong dumadayo sa iba't ibang bayan para ipagkalat ang kanyang mga pangaral at himala. Dahil sa pagiging desperado naming mag-asawa, ay naudyokan akong puntahan siya. Saktong nabalitaan naming dadalaw siya sa aming bayan at nagulat ako nang madami ang dumumog sa kanyang pagtitipon. Nung una ay nag-aalangan pa ako dahil tila taliwas sa mga turo ng simbahan ang kanyang pinapangaral sa amin. Ngunit namangha kaming lahat nang papuntahin niya ang isang lalaking lumpo at inutusan niya itong tumayo. Maya-maya pa ay biglang nakabangon ang matanda sa pagkakaupo at milagrong nakapaglakad na parang wala lang. Kinilabutan ng aking buong katawan at nakaramdam ako ng takot. Hindi ko maipaliwanag nun, ngunit tila may mali sa aking pakiramdam nang makita ko ang kanyang milagro. Ngunit dahil desperado akong iligtas ang aking asawa, ay nagdesisyon akong sundin si Ka Erning. Pag-uwi ko sa amin, ay agad kong ikwinento kay Ella ang aking nasaksihan na himala ni Ka Erning. Sinabi ko din sa kanyang bumili ako ng isa sa mga langis na binibenta nila. Kailangan lamang daw itong ihalo sa inumin tuwing gabi at gagaling na daw ang iinom nito. Sa una ay nag-aalangan si Ella, ngunit nakumbinsi din siyang subukan ito dahil wala na din kaming ibang makapitan na magpapagaling sa kanya. Siya na din kasi mismo ang gusto ng muling makapagtahi para daw matulungan ako sa aming gastusin. Kaya naman tinanggap niya ang kakaibang inumin na aking tinimpla base sa utos ni Ka Erning at hinalo ang misteryosong langis na aking binili sa kanya. Nang tikman ito ni Ella ay mapait daw ang dahon, ngunit tila amoy mansanas daw ang inumin. Kinabukasan ng umaga ay halata ang ginhawa sa itsura ng aking asawa. Nanumbalik ang sigla kay Ella at tila hindi na ito gaanong mukhang pagod. Napansin ko din na mas nakakakilos na siya ng maayos at hindi na gaanong nahihirapang huminga. Matapos nun
ay araw-araw na akong pumupunta sa mga pagtitipon ni Ka Erning sa aming bayan. Naisipan ko din na isama si Ella at lubos ang kanyang tuwa at pasasalamat nang makita ng harapan si Ka Erning. Doon din namin napansin na tila dumadami ang mga pumupunta. Nang nagtawag si Ka Erning ng pagagalingin, ay nagpresenta ang isang lalaking may epilepsy di umano. Nais niyang gumaling at dinasalan siya ni Ka Erning matapos uminom ng misteryosong langis. Maya-maya ay tila nangisay ito at tumumba sa sahig. Habang nanginginig ito, ay tinangka namin itong tulungan, ngunit pinigilan kami ng mga gwardya ni Ka Erning na armado ng baril. Maya-maya ay huminto ito sa pangingisay at hindi na gumalaw. Bumula ang bibig nito hanggang sa dugo ang lumabas. Umikot ang aking sikmura sa takot at karamihan sa amin ay natakot na at nagpulasan paalis. Ngunit kalmado lang si Ka Erning at piniliwanag na may kakayahan siyang bumuhay ng patay. At ang mananatili lang daw ang madadala niya sa langit. Inabot kami ng gabi at hindi pa din gumagalaw ang katawan ng lalaki. Nag-anunsyo si Ka Erning na gagawin na niya ang ritual at magdadasal daw siya para mabuhay ang lalaki. Kailangan lang daw naming magdasal din ng taimtim at inumin ang langis na kanyang ginawa. Natauhan ako na tila malakulto ang pinasok naming mag-asawa. Pilit kong inaya si Ella umalis, ngunit tila nabulag ito sa kanyang paggaling. Kaya pumuslit ako at naisipang tumakas para humingi ng tulong. Sa kasamaang palad ay huli na pala ang lahat. Dahil hile-hilera ng mga bangkay ang naabutan namin ng mga otoridad pagbalik ko. Nahuli nila ang mga gwardya kung saan nagpaliwanag silang lason ang langis na pinainom sa mga kapanalig ni Ka Erning at hindi nila alam na peking manggagamot pala ito. Isa si Ella sa mga natagpuang patay at isa siya sa mga biktimang nabulag ni Ka Erning. Ilang pamilya kaming nagluksa nung araw na iyon. Ang pinakamabigat pa ay natagpo ang patay din si Ka Erning kasama ang kanyang mga tagasunod. Dahil ngayon ay hindi ko mahanap ang hustisya sa kanyang ginawa sa buhay naming mag-asawa, na dahil sa kanyang paglilinlang sa amin ay habang buhay nang mawawala sa akin ang pinakamamahal kong asawa na si Ella. Simula nun ay hindi na ako basta-basta naniniwala sa mga pangako ng kapwa-tao. Kaya naman inilaan ko ang aking pananampalataya sa kung anuman ang alam kong tama at hindi na nagpapadikta sa ibang tao, para hindi na basta maloko ng mga maling pangako.